Ang paghuna ng mga tugan, ang bayaman sa enerhiya ang Middle East. Muna siguro naaaraman tayo kung taon na pag-iirawalan niyang Western Philippine Seas, Spratleys, pati yan sabi nga ni Kay, dyan sa kaya, Guaman, deuterium, dyan sa may Philippine Deep, sa Surigao. Pero pag sinabing sources of energy, ito bigahalian kang elektrisidad, bigahalian kang gasolina, crudo na nagkakaiguan ng pagdalagan ang industriya sa tirong kilaban. Harayo na maray. Ito pala niya unang nigdi. Ano? Ngayon si Fred, happily, pinag-adalan niya maran as a researcher from his Malacanang days, as consultant to many agencies, as a member kan advisory board kan Kasureco sa Rinconada, pinag-adalan niya ng maray. Kaya siguro makakatabang sa satuyang maray. Lalo-lalo at iba kita sa diring TV station, GNN. Tangaring maintindihan po nindo. As in, magtarabang kita kung paano ma-approbitsaran, ma-exploit ining mga sources of energy, ining mga renewable, na dahil madideplete, dahil mawawara, dahil matutunaw, permis na nangyaon sa to. Ano tabi yan, friend? Okay. Totoo yan, Ernie, but siguro, for us to understand kung ano ang paggulayan ng renewable energy, siguro dapat maintindihan kan sa tuyang mga nagdadala na traditionally, ang pakaintindi ta kang inaapod na elektrisidad, naghahali dyan sa inaapod ng mga fossil fuels, ining oil, no? Ibang coal, yan ang mga kuyan dyan, hali dyan. So in short, we are too dependent even now, duman sa mga imported. Okay, of course, di man na sa nuclear plant. So primarily, ang mga kuryente tangon, hali siya, number one, dyan sa hydro, igwa kitang hali sa geothermal, igwa kitang hali dyan sa fossil fuels, igwa kitang hali sa coal, ano? So, yun ang nagiging sources of energy. But lately, itong sa tuyang administrasyon, gobyerno, nagpasa ng Republic Act 9593. Ano yun eh? Yun ang Renewable Energy Act. Sa objeto kani, itong inggan niya ron ang mga tao dyan sa probinsya na itap ninda ang inaapod na renewable energy sources. Ano ng renewable energy sources? Yun yung sinagre-refer kang mga inaapod kang hydro. We also refer to wind, solar, biomass, ocean wave, mga geothermal, no? Yun yung inaapod ng mga resources na sabi tangaling di inaubos. And it is available, we don't have to import that. Ang importante lang, maaraman ng tao kung paano ninda ma-gibo yan, ma-translate yan, duman sa inaapod tang energy. Kaya, tapos sabi yan tao, Duros pa namang ngayong relasyon kayo sa kuryente. Okay. Saldang, ano ba ngayong relasyon kayo sa kuryente? Tubig, anong relasyon kayo sa kuryente? So, ngunyan, ang maintindihan ta, ang tubig with putting up a turbine na i-convert yan into energy. In fact, sarong advantage nga ni sa Mindanao kung taano ta barato because ang sources of energy na hali sa Maria Cristina Falls na barato. Kung i-compare mo sa pagpo-produce ng electricity digdi sa Luzon. Now, digdi sa Bicol, siguro tayo maintindihan ng mga tao, inang nga po digdi ng mini hydro, yaon sa buhi. Barit. Yan sa Barit, yan nagpo-produce yan ng 2 megawatt. Now, yan, ang pag-produce dyan, pinapabakal yan sa electric cooperative. Now, remember that is very cheap compared duman sa pagbabakal sa iba because number one, it is VAT-free. Dahil yan subject to VAT. So, sarong advantage yan. Saro pa kayan is marayan sa because of the climate change yan saro yan. Now, digdi sa tuyang probinsya, there are so many sources of water. Igwa kitang mga streams, igwa kitang mga falls, which can easily be converted into mini hydro. All you have to do there is to put yung turbine, you can produce the electricity, and then you can now serve itong sa banwaan. You can even sell itong inaapod mo dyan na excess mong demo kaipuan sa electric cooperative. Most of the electric cooperative here sa Bicol are looking kung saan sila makakabakal ng inaheria, electricity coming from renewable energy. Now, kaya sabi nga ni, ang importante dyan, we have to take advantage of this. Of course, igwang mo niya ng mga areas na duman sa Ilocos, wind sinda. Itong provincial government ng Ilocos nag-invest duman sa
wind energy. Kaya if you notice, igwa duman baga mailingan karong mga kuyan turbine to na ang nagapadalagan kayan hangin, no? In Cagayan de Oro, igwa sindang solar panel. Ang solar panel yan, nagrala ang sinda, they're able to produce at least 1 megawatt na pigbibenta maninda. Igwang area na biomass, digdi sa tuya, igwa digdi ni mga biomass, no? I understand digdi sa Naga, they will also start yung waste to energy. But of course, ang pakaaram ko dyan, nasa initial stage pa lang, no? So in short, igwang mga sources of energy na kaipuan ka lang i-develop. So siguro, now very timely na ang mga banwaan, since they have just started reviewing their municipal development plan, mag-allocate na dyan ng fundo. Tangani, initially, they can make a review kung ano ang mga energy sources, renewable energy sources na halik demand sa indang banwaan. Siguro ang iba natatakot when you say itong mini hydro, you're looking into mga darakula. Kung mga areas in fact na ang inaapod nilang masaranit lang, you can even serve itong mga barangay na pwede yan na mag-serve ng elektrisidad. Tayaon si tubig. Like yung mga irrigation canal. Ang irrigation canal can be a source of energy. Dahil man makwenta, maagi man lang si tubig duman. So, dapat ang mga towns should now take advantage Okay. of this Ang kanto kaya, ang araw pong irrigation canal na ginamit, Yabo. Ngunyan karoon din nag-ooperate ang Yabo kung paano ni Nonong Trevino. Pagkatapos sa solar, ang primero nagpungkain sa Bicol, Burias. Okay. Ano? Ngunyan karoon, dahil nata, ang nangyari ba nagbugtak generator sa Masbate, tan Maselco, ginagamitan ng generator na naman, ang ginagamit na kuryente, bakong hinali na, pig-phase out si solar. So, ngunyan, although tama na siguro kanto, natuod kita na puro generator, fossil fuel as sources of energy, pero ngunyan, dahil kaipuan ng maray, maubos na ang petrolyo sa Middle East, piriwala na, igawa mo nang palang kita digdi. So siguro, inang sabi mo nga na ang mga local government units, ang mga munisipyo, even mga barangays, mag-identify na. Signs in the map coordinate, tangari matabangan ang mga barangay, ang mga banwaan, na ma-identify, asin ma-approve sa ranyan. Ngunyan tulos, dahil na dapat magparaharat pa eh. Okay. In fact, igwa kayang pigibo ng initial study na binag-identify ang NEA. Ang gilibo ng NEA was to identify mga sources of mga streams, mga rivers na initially sabi nila pwedeng gibuhon yan into a mini hydro. Now, ang gigibuhon man lang kayan is that, alimbawa, sa Rambanuan may na-identify siyang waterfalls, alimbawa, river na Dakula, na pwedeng gibuhon ng mini hydro. Ang kaipon lang kanyan is pasurat sinda sa Department of Energy. Igwang departamento dyan, sa Department of Energy, itong Renewable Energy Department, na susuratan nila, tang mag-agad sila ng technical assistance. Mapadala yan ng tao, duman sa banwaan, iilingon kung feasible, technically feasible, because i-determine man ang level ng tubig. Yes. Once they find it feasible, they will now tell si proponent, which can be a private sector or itong LGU, na mag-ibo na ng feasibility study. Sa pag-ibo ng feasibility study, tatabangan sinda kayan, and then once it becomes feasible, makuha sinda ng inaapod kayo na permit sa Department of Energy. Igwa dyan regulatory agency, nagaro-prangkisa yan, tataan sinda ng franchise. Ang sabi mong i-allocate na pondo pala, bako man kung na pag-exploit o pag-tap kantong sources of energy, pag-adal. Pag-adal. Because they kaman, they kaman tulos maduman, ma-construct, na day mo inadalan. Okay. Kung na-adalan tabi, friend, bilang researcher, sa sarong banwaan, halimbawa, buhi, pero daw ang kakaipuanan na i-set aside ng local government, nangarig to start the ball rolling. Well, actually, you can even allocate lang 200,000 pesos to start it. Very small. In fact, ang mayari kayan, pag nag-ibo na ng study, pwede na sindang mag-avail ng financing. In fact, igwa mga project na let's say 100 ang urulay dyan, pwede ang exposure kang LG will only be 15% of the cost because igwang mga bangko the willing to lend money. Local banks, rural banks? Of course, ang pakaaram ko DBP, ini mga banks na mga PNB. In short, the commercial banks are very much interested to provide funding for LGUs interested to invest on renewable energy. Why?
they know for a fact that IMI is something that is going to earn. Makakakuyan ni, Yes, makakabawi. may ROI. Right. In short, assure din because once the equationing na produce elektrisidad, ikakapabakal niya duman sa mga electric co-op. And sabi ko nga ni, bat free ni. Ang lahat na Pag electric sinabi mo cooperative, bat free, paliwanag mo talaga sa tao. Ano Aram mo gusto baga mong bat ang free? puyan baga? Value added drugs. Oh, value added drugs. Ini subject. So definitely mas Ito yaw nang nigdian ko yan eh, ang sources eh. Yan Kaya- nahangos to lang ba If let's say Ang hindi duro sa sinahangos. Camarines o makakuan ng mga hali sa renewable energy, definitely ang cost of electricity will have to bababa yan. Ang buhi, alimbawa, pwede, apat ko yan eh, ang buhi, igwanang available, igwanang yaon na dyan, ang barit. Oh. Pwede i-take over yan kan local government. Well, actually ang barit dyan, ang barit is formerly owned by the National Power Corporation. Government, government. Ang nangyari kayan, ibinid yan. Ang nagbid ka yan, Because of IPIRA. because of EPIRA. Yeah. Ang sabi na ang mga gobyerno dapat din na maging producer Ah. ito. So it was bidded out. There were three groups that bid it out. There was a group from Naga, there was a group from Manila, and there was this local Buhi. mga taga-Buhi. Ang nanggana kayan si taga-Buhi. And I remember that they only got it for 28 million. Wow. 28 million lang. And I know for a fact that after a year, bawi na nila the 28 million. So they're now earning a lot of money, no? So, yun ang example kang sinasabi ko nga ni na kung ikaw nag-ooperate ng mini hydro, you can easily get back your investment. Kaya yan, ideal yan sa mga LGU na Yes. pwede na ang LGU mag-operate ng sinaapod na power plant and they can even sell it to the electric cooperative. Kaya siguro, ang dapat ka ng mga LGU must now look into income earning generating. No? I know, ang mga LGU nag-invest yan sa market na utang yan sa sa mga what is Collateral and IRA. ang IRA, okay. Ngunyan, Yeah. ang ining sa renewable energy, ang pwede mo nga ning gibong collateral, si mga turbina. Itong gagamitin mong collateral. Si babakal. Pero nabakal ka na. Ayo, dahil itong gagamitin mo itong collateral na kuyan. So in short, dahil ka masyado exposure dyan. Ang pwede nga ni kan combination, igwa kang local partner na mga investor. Yeah. Alam mo, sa Rumbanwaan, Ano ka sa buhi nga na yan? Sa mga sa ito, Pagkuya, okay. sa ano. Itong sa buhay is Ching. purely kuyan to, purely private investor. Ang maganda modelo ka ini, igwang LGU, and then may inimbitahan siyang mga local investors duman sa Indang Banwaan, they form a group, and then they now invest dyan sa power plant. Pigihiling ko kaya na pag halimbawa, nagpunan ka ng studies, nag-qualify, nakautang, si Sen mapadalagan ka operasyon. Well, of course, depende na yan sa urulay. Kung majority ka yan, ang investor is the LGU, simply si LGU. But it has to always to be managed professionally. Kaya nga, as early as yeah. now, sabi ko yun sa mga nag-aantabi sa tuya, because pigingin kami narata, nakamo po, pwede na mag-phone mo niyan, kan pag-adal, pag-set aside ng pundo, tanga rin mga phone. If you can do that as soon as possible, mas Alam mo, malay. I'll tell you, you mark my word, Ernie, no? Time will come na pag-aaragawan yan. Garo man lang yan itong Yes. prangkisa. Ay, hiling ko eh. Prangkisa sa itong kuryente. You know, of course, time will come that everybody will be fighting for it. Yes. Now remember, ang sabi ko nga, kung ikaw ang nag-apply sa sarong area na taan kang Department of Energy, prangkisa mo to, makakalaog duman. So, time will come, kuya yan, ma-iriwal yan, kung sisay ang Kaya ang iba nga ni, naghaharanap ng mga rivers eh. Ito, applyan na ninda. In fact, there are some speculators na pig-applyan lang ninda, they get the franchise and then they now look for an investor. Araw ganin sa Panikwason. Okay. O, ay itaw mo daw example Okay, na kung ang paano yan, Panikwason. ang Naga as LGU, Pwede. matap yan. Pwede yan. Patapos ito bang Malabsay Falls? Pwede yan. O. So, ang araw ng Naga, I know Naga is in a position to operate a power plant, no? Because May ang husay. consumption sa Naga, dakula. Ang hindi po ba ng LGU Naga, sabi ko nga ni, ma-coordinate sa Department of Energy, magibo sila ng pag-aadal, then they sit down with the bank will provide the financing, they are able to put the mini hydro. Once they have the mini hydro, they can sell to the electric cooperative. Pwede sila mag-offset lang kung anong nakukonsumo ninda, yun lang tuman ang ika-credit sa iya, the rest is going to be sold. And Alam mo- they will be able to make money. Araw mo, Fred, po ng tangali sa pagpungkan, pag-set aside ng pundo, mapo niyan sanggunian. Ano ba ang problema? Namalisyan ko mo niyan. Maski sa mga sanggunian bayan, sanggunian panlawigan,
mayo nga nin existing na Committee on Energy. Yung kuta na yan, ang committee na maadal, yan mapuon, tangarig, magpasal ng resolusyon, tangarig may iba sa budget, pagkatapos makikinegotiate sa mga bangko, yan committee yan. And siguro po mga tugang, ngunya na, dahil na, ano naman yan, Oktubre, Nobyembre, po nang tangarig next year, sige na mapuon na kang pag-adal. Well, I think tama yan because right now, what I know is that ang mga LGU is now starting itong inapod na Municipal Development Plan. I know. So, tama to na, of course, there are some LGU, it was in the Committee on Energy, no? But tama ka siguro na igwa na dapat yan mag-initiate that they now allocate certain amount, sabi ka nga ni maski liit lang, let's say 100,000, for them to now initially make the study. Identify nila kung sa Indian sa banwaan ninda igwaning source of energy, no? Now, siguro i-differentiate ano. Actually, igwang other sources araw kang solar. But solar is still very expensive. Compared dyan sa mini hydro, no? Ang mini hydro, for them to have an idea, ang inaapod na costing dyan to have an idea is that right now, based sa mga studies, it costs about $2,000 per kilowatt. Grabe. $2,000 per kilowatt. Yeah, no? okay. So, if let's say ma-produce ka man lang ng mga 100, de ka man 1 megawatt, Okay. that's going to be your ano. But if you are talking about an existing irrigation canal, of which iguana ning dam, iguana ning naapod na mga structure, the cost will have to go down. Mababa yan. Kaya tama itong one time, there was a hearing tungkol dyan sa dam, nagigibuhon dyan sa ining limanan. Right. There was an suggestion there which I think is very good, no? Which they have to explore. Na ang sabihin nila, garo adalan na kung pwede mag-introduce nila ng power usage. Bako lang sa patubig, kundi pati sa energy. Mga tubang at yan, siguro naging interesante yan sa mga kururay ni Fred. Then, hindi pala irrigation, ining dam na ini, minsan nga, pasyadong politicized eh. Adalan tara kung paano yung mapakinabangan kanlambang saro na magrayan sa tuyang buhay. At yan po.